So nagbabalik na naman tayo sa musikero. Hatid ay kwento sa larangan ng musiko. Sa araw na ito ay kikilalanin natin ang dalawang kilala ng mga musikero dito sa Pilipinas. Sila ay sina Bamboo at Glock 9. So, kilala niyo pa ba? O pamilyar pa ba sila sa panahon ngayon? Yes na yes. Oo naman. Oo naman. Kahit sino naman nakakilala kila Glock 9 at kila Bamboo. At alam naman natin na sa larangan ng musika, isa sila sa pinaka-hinanga natin ni idolo ng karamihan Pilipino. Kahit bata pa lang tayo, naririnig natin sila. Mapa-com shop, mapa-radyo, mapa-TV, kahit saan, di ba? Isipin mo, hanggang ngayon, naririnig pa rin natin sila, di ba? Naman ang hindi nakakilala sa isang magaling, talentadong musikero na si Francisco Guadencio Lupe Velarde Manalac. Alam niyo ba guys na si Bamboo ay nakilala dahil isa siya sa former vocalist member ng boy band na River Maya na sumikat noong 90s, which is suddenly yung grupo na yun is na-disband. Kaya naman si Bamboo piniling maging solo artist. Si Aristotle Polista as in Glock 9 ay nakilala dahil sa mabilis na pagsasalita nito. Ito yung naging daan niya bilang rapper. Dahil sa madaming natuwa at tumangkilik kay Glock 9. Siya din ay tumulong sa mga tugtog ng ilang pelikula tulad na lang ng Jologs at Trip ng Star Cinema. Tama yan. Ano pa nga ba yung mga kilalang kanta na naririnig natin sa kanila? Lady Gaga. Serena. Noisy. Serena, tsaka kay Glock 9 naman, Serena, Juan. Kay Bamboo, para sa akin, ang pinakamaganda yung Tatsulok dahil may kahulugan. The rest, marami naman silang nagawang kanta na hindi lang about sa politiko, kundi pagdating sa buhay ng ibang tao. Talagang kilalang-kilala nga natin sila. At kilalang-kilala nyo sila base sa inyong mga sinabi. So, ilan lang silang dalawa sa mga local artists dito sa Pilipinas na talagang kilala ng masa. So, ang mga artists na ganyan ay may iba't ibang timpla o tema sa paggawa ng kanilang akda. Sa ngayon, tumako naman tayo sa mga usaping kultural. Ang tanong na ito ay, paano nga ba nila pinopromote yung Filipino culture dito sa atin sa Pilipinas o gamit yung akda na isinulat nila? So, paano nga ba nila pinopromote yung Filipino culture? So, paggamit ni Bamboo sa Filipino language, karamihan sa mga kanta niya lalo na nung panahon niya, kasama yung bandang River Maya, ay yung pagiging solo niya na artist, yung mga yon ay naisulat and perform niya in Filipino. So, tumutulong na ma-preserve and mas mapasikat pa yung language lalo na sa mainstream. So, dahil nga sa influence ni Bamboo sa Pinas, sadyang mabilis talagang kumalat since nasa mainstream na nga, di ba, yung mga kanta niya, di lang yung mga kanta niya eh. Pati na rin yung mga music cover niya, mga ganun, yung mga music video, di ba? Na lumaganap talaga sa Pinas, lalo na mga bandang, siguro mga 2016, kanya yung mga ganyang panahon na sadyang talaga, parang wala pa masyadong cellphone, ganun, di ba? So, tama yung sinabi ni Oroyo, no? Na yung paggamit nila ng sarili nating wika is malaking impact. Lalo na nakafocus sila or ginagawa nila yung mga likha na ito gamit yung wika natin para mas lalo nating maunawaan at maintindihan yung mga nakapaloob doon. Na dun sa mga kanta nila ay karamihan na related sa mga social status or social conflicts na nararanasan natin. Lalo na dito sa Pilipinas. Ilan na rito yung kahirapan, yung inequality na nararanasan, yung mga political corruptions o yung mga katiwalian. Kasama na rin dito yung mga
narasyon o yung mga personal stories ng isang tao o isang individual. Kay Bamboo naman, karamihan sa mga akda niya ay patungkol sa buhay, pag-ibig, at iba pa. Pati na rin yung paggamit ni Bamboo ng indigenous instruments and pagkokolab niya sa mga indigenous artists. Nakakatulong din yan sa pag-promote ng culture natin. So, paano nga ba nagpo-perform sila Bamboo at Glock-9? May idea ba kayo? Sila Bamboo at Glock-9 ay kumakanta sila gamit ng platform at sa event at marami pang iba na kanilang inatin upang mapahayag ang kanilang bagong kanta at maparinig din sa ibang tao. Tsaka kasama na rin doon yung pagpapalaga nila sa kultura, sa tradisyon, tsaka sa mga tema sa sa kanilang trabaho. Kasama na dito yung pagpapalaga nila, which is yung included yung bayanihan. Which yung kantang Tatsulok is pwede rin i-focus doon, which is nagpo-promote ng kamalayan at pagkakaisa. So dadala rin ng kanta na to yung pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino o mga mamamayan sa bansa natin. Pati na rin yung paghihikayat sa mga mamamayang Pilipino na magtulong-tulong sa pagbangon sa kahirapan. So, tama yung mga sinabi nyo, no? Dagdag na rin dito yung kung saan talaga sila kilala kapag nagpo-perform. So, gaya na lang ni Glock-9. Si Glock-9 ay kilala natin bilang mabilis. Pero mabilis yung rap na ginagawa niya, pero naiintindihan natin. O kaya siyang mahimay kasi malinaw siya mag-rap. Well, si Bamboo naman, kilala natin siya sa mga rap kasi yun yung yun yung genre na ginagamit niya o pinaka-technique niya. Doon yung pinaka-master niya. Dumako naman tayo sa moral. Ano ba yung mga bagay? Or ito ba ay positive o masyado bang controversial yung mga ginagamit nila sa pagbibigay or sa mga akda na kanilang ginawa? May mga moral values ba na na-emphasize? At ano nga ba yung impact nito sa mindset o behavior natin bilang kanilang mga tagapakinig? So, para sa akin, kay Bamboo, para sa akin positive yung influensya niya sa akin kasi yung music niya parang nakakapag-drive sa akin or nakakapagpabangon ng drive para mas mahalin yung bansa natin, yung wika natin, tangkilikin yung talagang atin. Tas yung mga messages ng mga kanta niya nagbibigay sa akin ng pag-asa, lakas ng loob para maging inspirasyon ko na wag sumuko sa buhay ko. Tapos, yung isa rin yun yung maging dedikado ba sa goal ko na gusto kong tuparin na kagaya nung sa Tatsulok na kanta niya na hindi ka forever nasa ilalim lang. Gusto mo rin pumunta doon sa tinatamasa nilang tuktok ng Tatsulok na sinasabi nila para yung generational or yung wealth gap nung mayaman tsaka mahirap is medyo mabawas-bawasan naman. So, para sa akin, hindi siya entirely positive, entirely negative kasi depende yun sa nakikinig kasi iba-iba tayong individual, iba-iba tayo ng personality, iba-iba tayo ng pagkakaintindi sa mga mensahe na binibigay ng kanta niya. Tapos, syempre, may bagong generations, iba-iba na tayo ng mga pinagdadaanan ngayon, noon, tsaka nung time na ginawa niya yung kantang yun. So, nakadepende na rin siya sa panahon or generation na nakikinig. Nakadagdag ko lang din, since sa generation natin ngayon na hindi ko naman nilalahat, pero kadalasan sa mga nakikita ko sa generation natin ngayon is more on sensitive na sila sa mga bagay-bagay, lalo sa mga
bagay na negative na natatanggap nila, di ba? Parang masabihan mo na sila ng konti, parang ano na, parang masyado sila naapektuhan sa ganun. Bali, parang once, parang pagka narinig nila yung kanta na yun, parang ang mangyayari is, parang masyado sila maapektuhan masyado sa kanta na yun kung sakaling sumikat uli yung mga kanta na yun sa panahon ngayon. Like, parang maungkat ba ganun uli? Mga ganun bagay. Tag ko lang rin, kanya, papakita ng pagmamahal sa pamilya at kahalagahan ng katapatan sa mga malalapit sa kanya. So, kitang-kita natin yung malaki talagang epekto sa atin ng musika, no? Kung paano nakaka-apekto sa pamumuhay, sa kaisipan, sa perspektiba ng isang individual. So, malaki talaga yung nakikita nating impluwensya, lalo na yung sinabi ni Mr. Oroyo na madali tayong maapektuhan or madali silang maapektuhan yung makabagong henerasyon sa mga nangyayaring ito, na kaunting kibot is hindi na nagiging maganda or nag-iiba yung pagpapakahulugan, which is alam naman natin na yung mismong may akda lamang ang may alam kung ano talaga yung nais niyang iparating o ipabatid dun sa mga nakikinig sa kanya. So, kailangan tayo bilang nakikinig is mahalagang maunawaan natin kung ano ba talaga yung nais ipahatid sa atin ng may akda nito. Malaki rin ang epekto nito sa mga kapwa nila, musikero, lalo na pwede itong maging motibasyon o inspirasyon para ipagpatuloy yung mga ganitong klase ng mga akda. So, ayan. Lumako naman tayo sa usaping emosyonal. So, paano nga ba nakaka-apekto yung kanilang performance sa emosyon ng isang tao? So yun, Siguro, sa emotion naman, pinapakita nila sa kanilang mga lyrics about sa lalo na sa mga aware naman tayo sa ating mga kaibigan na LGBT. Kumbaga mayroong isang kata nga si Glockner na na Serena na hindi sinusukat ang hindi sinusukat ang bigote sa mukha kung hindi sinusukat ang bigote dahil kung minsan mas lalaki pa sa lalaki yung bakla. Kumbaga yun, kumbaga yung kanta niya na pinapakita niya sa ating mga kaibigan na LGBTQ+ na dapat lahat tayo pantay-pantay. Kahit ano man yung magiging kasarian mo o ano man yung kilos mo, dapat bagkos mahalin tayo ng ibang tao dahil alam naman natin na damdamin mo lang yung nagbabago pero the worst na kumilos ka, ikaw pa rin naman yan. So, ang ganda ng example na binigay sa atin ni Mr. Rons, no? Na nakikita natin or mas nagiging sensitive tayo sa mga bagay-bagay. Nararamdaman natin, kahit hindi natin nararanasan yung isang pangyayari o isang bagay, sa pamamagitan ng akda nila, ay naiintindihan natin kung ano nga ba yung mga nararanasan nila, pag malupit, pag mamaliit, sa mga ganong klase, lalo na yung sa mga LGBTQ+ ka. So, any idea pa kung anong nararamdaman o sa pamamagitan ng mga ganitong, or ano yung naipaparamdam sa atin, mga ganitong klase ng akda? Para sa akin, napaparamdam sa akin ng mga gantang ito, nabibigyan ako ng dagdag kaalaman at saya na rin sa puso, lalo na kapag mahilig ka sa musika. The most na mahilig ka sa musika, alam mo yun, mas nararamdaman mo yung kanta at mas nabibigyan mo ng potensyal yung mga sinasabi nila. At para sa iyo, bibigyan nila ng tama at di man nila nasasabi ng salita, bagkos nasasabi nila sa paggamit sa pagkanta, gamit ng magagandang lyrics at iba't ibang instrumenta.
No, tama yun, no? Yung kay, sa mga tema naman tayo. So, pag kay Glock 9, karamihan sa nakikita natin is yung mga struggle. Sa mga kanta niyang Magda, kanta niyang Walang Natira, di ba? Nakikita natin na yung isang Pilipino ay nagsastruggle talaga sa pera. Yung mga, kung ano yung kaya nilang gawin or kaya nilang isakripisyo para lang magkaroon ng pera dahil nga sa kahirapan na nararanasan nila. Kay Bamboo naman, yung kanta niya Noy Peace, nakikita natin kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng Pinoy Proud or Pinoy Pride na sa kanta niya is pinapakita kung gaano nga ba siya or kung gaano niya kamahal or kung gaano siya binibigyang halaga yung pagiging Pilipino. So yan, may karagdagan pa ba? Meron pa naman. About din sa sa mga instrumento na ginamit nila, ginamit ng mga artist na nabanggit natin katulad ni Glock9 tsaka ni Bamboo, na kadalasan ay yung mga instrumento na ginagamit nila is yung mga indigenous people o yung mga katutubo natin ng mga kapatid, which is yung percussion or yung mga percussion or yung mga instrumento na ginagamit ng pangtambol, gano'n, yung mga pangpumukpok. Kasama na rin yung mga yung mga strong na instruments katulad ng para mga gitara na ginagamit din ng mga katutubo na kapatid natin. And ginamit din ni Bamboo yung yung ganong klaseng instrumento sa live performance niya nung kinanta niya yung kantang Tatsulok. And yung katulad naman ng yung mga instrumento naman na tawag dito, mga instrumento naman na inspiration nun is yung katulad ng kulinggang, anggung, at tabakan. Tsaka meron pa akong idadagdag kung paano nila isasagawa o pinaperform yung parang mismong kung paano ina-express yung sarili nila. Express naman sila ni Bamboo tsaka ni Glock9 na bubo ng mga powerful na lyrics, mabilis sa pagsasalita or yung pag-rap. And pati na rin yung karagdagan na political and social stand nila sa lipunan natin. Katulad nga nung sinabi ni Rons kanina na sa Serena na kanta. Since si Glock9 niya na meron siyang anak na parte ng LGBTQ. Hindi nga naman totally pinocus yun sa anak niya, pero may part doon na tungkol sa anak niya na parang somehow maging support or maging moral support na yun sa anak niya na kahit paano ay meron siyang care dun sa anak niya na support siya sa kahit anong piniling gender ng anak niya. Kumbaga, tanggap niya pa rin yung anak niya. And makita rin natin dun sa decision na ginawa niya na yun na grabe maging mapagmahal talaga si Glock9 sa anak niya na ganun, di ba? Isipin mo. So, yung example nga na binigay nila Rons tapos nila Gilbert, no? Yung patungkol doon sa kantang Sirena. Na ang sinasabi ni Glock9 ay ginawa niya. Ginawa niyang inspirasyon yung anak niya. Pero totally na yun yung nararanasan ng anak niya. Bale, yung akda niya na yun, yung nagsilbing boses na hindi lang ito nagpapahiwatig na dahil ganito ang aking anak. Ito ay magsisilbing boses para sa lahat ng mga nakakaranas at magsilbi na ring awareness sa kanila kung ano ba yung mga dapat iwasan na o kung ano yung mga nararamdaman o nararanasan nga ng mga LGBTQ gaya nila. So last, ano nga ba yung mga lesson na mapupulot natin sa karanasan nila o sila bilang mga musikero na napapakinggan natin? Para sa akin, ang napupulot ko sa kanila ay yung magagandang pahiwatig o mga sinasabi nila sa kanta nila na
na the more na mas dinadaan nila sa kanta, the more na mas pinapakinggan natin, mas lalo nating naiintindihan kung ano ba talaga yung punto ng ginawa nilang kanta at para saan yung kanta na yon at kung para kanino. Kasi alam naman natin na lahat ng gumagawa ng kanta ay may dahilan. Hindi lang basta-basta sila gumagawa ng kanta dahil lamang trip lang nila. Pagkos ginagawa nila to upang magkaroon sila ng expression sa ibang tao na ganito yung kanilang naranasan, na mas ipakita nila na hindi hadlang yung problema mo. Kasi hanggat may solusyon, kaya mong tapusin at paggampanan. So, habang idadagdag din ako sa sabi ni Ron na yung pagiging artist is hindi naman talaga kailangan maging sikat ka muna bago ka maging artist talaga. Kumbaga, kahit tayo mga estudyante na nag-aaral pa lang or kahit di ka pa naman, walang estado sa buhay, walang estado na tinitingnan yung isang pagiging artist. Kumbaga, lahat tayo na tao is pwedeng maging artist by the way na express natin yung mga feelings natin through writing, through singing, or through writing a song katulad ng katulad na ginagawa nila Glock9 and Bamboo na in-express nila yung saloobin nila patungkol na rin sa social, sa political, maski na rin yung personal na meron sila katulad niya kay Glock9 na sa anak niya, diba? Na tutulong ng pagsusulat ng kanta at pagkanta na rin ng mga kanta na yun is na-express nila and gumagaan yung loob nila sa paraan na yun, di ba? Na pagka na-express mo na yung mga ideas, yung mga kanta, yung mga sinulat mo, syempre parang gagaan na lang talaga bigla yung pakiramdam mo. Since yun nga, nailabas mo na and naipublic ko pa kung sakali. Tapos, magkakaroon na rin yung feedback, di ba, sa mga audiences na makakakita nung kanta na isulat mo na yun, di ba? Na ikinanta mo. Na maaari rin sila maging ma-motivate sa paraan na ginawa mo na pag-express ng emosyon mo, ng mga feelings mo, ng mga frustration. Kahit anong emosyon pa yan na at least nailabas mo na ayun nga, na maaring makatulong talaga sa paggaan ng pakiramdam mo, di ba? So nakikita talaga natin yung kahalagahan at bigat ng paggawa ng ganitong klase ng sining. No? Hindi lang siya basta isang kanta, isang tula, isang sayaw. Ang sining ay malaki ang nagiging epekto sa atin. Lalo na sa pag-iisip, sa pangunawa, at sa perspective natin bilang isang tao. So sana, hindi mawala yung mga ganitong klase ng tema o concept, lalo na sa makabagong panahon ay nag-iiba-iba na nga. So, ayun. Sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. At sana ay patuloy na maging mulat sa kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yun lang at salamat. Musikero. Hatid ay kwento sa larangan ng musiko. Sa araw na ito ay kikilalanin natin ang dalawa sa sikat ng mga musikero dito sa Pilipinas. Sila ay sina Bamboo at Glock9. Pamilyar pa ba kayo sa mga kanta o kay Glock9 mismo? Oo naman. Hanggang po. Idol ko si Bamboo eh. Uy, ba't ganun? Parang ang weird niya. Tulungan niyo naman si Ate Sharifa. Tulungan niyo naman si Ate Sharifa. Wala naman. Nagsalita na nga kami. Sabi niya lang, wala na, dead air na sila. Di na salit. Di ba pag nagtanong ako, i-on mic niyo na lahat, tapos sasagot kayo, parang sabay-sabay, tulungan niyo naman si Ate. Grabe naman, nag-self-support na siya. Sige. Musikero. Hatid ay kwento sa... Ulit. Musikero. Hatid ay kwento sa larangan ng musiko. Sa araw na ito, kaya ka din. Ano ba yan?
Baba na doon. Balik ko na yung phone mo. Game. Wala ba? 1, 2, 3. Kadin, dun ka na. Ayoko may nanonood sa akin. Musikero. Hatid ay kwento sa larangan ng musiko. Sa araw na ito, ay kikilalanin natin ang dalawa sa mga kilalang musikero dito sa Pilipinas. Sila ay sina Bamboo at Glock 9. So, familiar pa ba kayo kay Bamboo at sa kanyang mga kanta? Oo naman. Oo naman. Oo. Halos, Hanggang sa ngayon, Kahit sino napapakinggan pa natin yung mga nila. Halos lahat naman ata kilala yung Oo. kanilang kanta. sipin nyo nga dati, nasa computer shop ako, si Glock 9 din yung pinapakinggan ko. Tsaka si Bamboo naman, since The Voice Kids, di ba? Tagal na rin nun. Bale, taon na rin yung lumipas. Totoo yun. Talaga. Si Bangko ay magaling na coaches din talaga. At isa sa Oo. hinahangaan pagdating sa larangan ng musika. Halos kinalakyan na rin natin si yung mga kanta nila Bamboo tsaka ni Glock 9. Pati na rin yung mga paglabas-labas nila sa TV, ganun, sa mga radyo, ganyan. Di ba? So, ano nga ba yung mga kanta na sikat na kinakanta ni Bamboo? Katulad May alam ng mo. Noy. Ano? Ba't may ano din? Di pwede na sila sumabat, be. Noy, yan. Hallelujah. Sulok. Galon, sabat na kayo. Yung record. Pag hindi na okay, Sige. tatag sa Google. Hindi pula't dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di sadyang dahilan. Hanggat marami ang lukmok sa kahirapan at ang mustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulok at sila ang nasa tukto, hindi matatapos itong gulo. Hindi matatapos itong gulo. Hindi matatapos itong gulo. Okay. Okay na, be. Nawala yung Sabay-sabay. Bye-bye. Good night. Thank you. Night, Salamat. guys. Night. Bye-bye. Nice job. Tonight, let me win life. And how can so breathe? Okay, baba na ako. Okay, good night.